mga te! Last time, nanood ako ng Unhappy For You, the movie. Ang dami kong natutunan doon na for sure makaka-relate lahat. Kaya naman sabi ko, isi-share ko yung ilan sa mga natutunan ko doon. Yan akin lang naman, 30 opinion ko. Malay mo, may madampot kayo. Una, ang tawag ko dito ay grow to, get there, to grow together. Kasi kahit gaano nyo kamahal ang isa't isa, kahit gaano karami ang mga plano nyo together, kahit gaano na kayo katagal, you have to remember na may mga plano kayo as an individual, di ba? Kanya-kanyang pangarap, kanya-kanyang goals, na dapat suportahan nyo isa't isa, na dapat abutin nyo pa din kahit may mga partners na kayo. Yes, masarap yung meron tayong kasamang maabot yung mga pangarap natin. Pero masarap din sa puso yung you have that someone who will love to see you grow as you. Kasi wala namang iwanang magaganap. Kasi even if you grow bilang magkaibang tao, magtatagpo pa rin kayo sa dulo. Kasi sabay naman kayong uunlad, di ba? Sabay kayo mag-grow. Ang growth ng isa ay growth din ng relationship nyo. Kaya sabi ko nga, get there to grow together. Ang next na natutunan ko, tinatawag ko siya happy ending. Happy ending kasi for me, hindi lahat ng nang-iiwan masaya. Oo, natutunan ko yon at nakita ko yun dun sa pelikulang yun. Sa kahit anong aspeto sa panluloko man, napagod ka, umayaw ka, and iba pang mga rason, hindi sa lahat ng pagkakataon, yung mga umaalis, sila yung masaya. Kasi dala pa rin nila sa puso nila yung pakiramdam na binigay nila dun sa taong iniwanan nila. May kanya-kanya naman kasing reasons, di ba? Bago tayo umabot dun sa sukdulan, kaya tayo bumibitaw. Minsan kasi yung mga iniiwanan, pag natapos na sila sa pain, pag natanggap na nila, pag okay na sila, nakamove on na sila, tapos na. Pero yung mga nangiiwan, dala nila yon. Minsan, sa mahabang panahon na, napalungkot ko tong taong to or nasaktan ko tong taong to. Then, pag nakita nilang masaya na yung taong yon, masaya din naman sila most of the time. Pero may kurot pa rin. Yung alam mo yung merong conscience ba? Lack of better term, di ko alam. Yung pakiramdam. Kasi ako naniniwala ako na lahat tayo, naturally, mabubuting tao tayo kahit ano pa yung pagkakamaling nagawa natin. But yeah, wala naman talagang tama at maling paraan ng paghiwalay, di ba? Lahat yun masakit. But still, life has to move on. Next, close, sure. Mahalaga talaga na malinaw kung ano yung ending nyo. Kung ayaw mo na, sabihin mo na. Hindi yung iyahang mo pa siya just because natatakot ka na masasaktan siya pag sinabi mo yung katotohanan sa kanya. Eh, anong pinagkaiba? Kung masaktan siya ngayon at kung masasaktan siya sa katotohanan pagdating ng panahon, di ba? Kung uunti-untiin mo pa just because naaawa ka, baka maiwan mo lang siya sa gitna ng mga hopes niya na baka kaya pa, baka pwede pang ayusin. Kahit na sa'yo, alam mo naman sa puso mong tapos na. Kaya talagang maigi na bigyan natin ng maayos na closure ang bawat isa o ang relasyon na tatapusin natin or yung mga relasyon na matatapos na. Hindi na nga natin naibigay sa partner natin yung forever na akala niya may spend niya with us. At least bigyan natin siya ng pagkakataong makausad sa buhay niya. Na maging okay siya in her own pace, makaka-move on siya, matatanggap niya, mapapatawad niya yung sarili niya. Kasi hindi mo rin naman pwedeng pilitin ng sarili mo kung wala ka na maramdaman, di ba? Kaya kung bibigyan natin ng proper ending, and malinaw, hindi na maglilinger sa isip niya yung mga what ifs and buts niya. Iksi lang ang buhay. Let him or her see the beauty of life after your story. Next na natutunan ko ay yung tinatawag kong truth or care. Sa kahit anong pagkakataon, ibigay mo ang katotohanan sa partner mo kahit na alam mong masasaktan pa siya. Kahit na alam mong maghihiwalay na kayo. Yes, minsan may mga paraan o katotohanan na masasaktan mo siya pero ganun talaga. Hayaan mo na siyang mahirapan sa pagtanggap ng katotohanan yun kesa mamuhay siya sa maling pakiramdam. Like galit, regret, and worst, yung sisihin niya yung sarili niya. Parang ganito lang yan. Paano siya mag-heal kung hindi niya alam kung ano yung dapat niyang gamutin? Painful truth is better than a pleasant lie. Kaya ibigay mo yung katotohanan yun sa kanya. Next na natutunan ko ay tinatawag kong rest in peace, in one piece. Madalas itong nangyayari. Pero pag napagod ka sa kanya, hindi solusyon sa lahat ng pagkakataon ang sukuan siya. Ang pagod kasi, pinapahinga yan, hindi tinatalikuran. Balikan mo yung mga araw na masasaya, yung unang dahilan kung bakit ginusto mo siyang maging parte ng buhay mo. Kung paano kanya napapasaya noong mga panahong okay pa yung lahat. Hindi mo dapat siya iwanan pag magulo na ang mundo, pag madilim na yung dinadaanan nyo, o parang pakiramdam mo dead end na to. Dahil for me, ang pagmamaala hindi naman negosyo. Nakakapit ka lang at mag-i-stay ka lang pag convenient or favorable lahat sa'yo, pag magaan lahat.
Kasi for me, only time na tatalikod ka sa isang relasyon o sa isang tao is yung nabigay mo na lahat, naubos ka na. Kakabuhat at kakakapit sa inyo. You know why? Kasi hindi mo na pwedeng ibigay sa kahit kanino yung bagay na wala sa'yo. Lalo na't said ka. Lalo na't kahit ikaw mismo hindi mo nakilala kung sino ka. Cliché man. Di araw-araw mag-aang ang buhay. Sabi nga nila, di ba? Hindi araw-araw Pasko. Pero hindi rin naman araw-araw umuulan. Pero the best thing is, na sana kahit dumating yung ulan, sabay pa rin kayong sasayaw. Next, maraming makaka-relate dito. Ang tawag ko dito ay XYC. Pag X na. Kung may unfinished feelings ka pa, consequence mo na yun kung kailangan mong i-keep yung nararamdaman mo na yun towards dun sa dati mong minahal. Lalo kung may partner ka na ngayon. To begin with, hindi ka naman dapat pumasok pa sa bago kung alam mong hindi ka pa healed or hindi ka pa buo. Kasi minahal at tinanggap ka na nga kahit unconsciously broken ka pa eh. Tapos may audacity ka pang saktan siya at idamay siya sa hindi mo pagiging buo. Loyalty is more than just a word. It's a way of life. Live at least in kindness kahit na hindi sa lahat ng pagkakataon nasa tama ka o nasa tama tayo. Ibigay mo kung ano yung deserve ng taong nagmamahal sa'yo. And then the universe will send back the love and life that you deserve to have too. Another lesson na natutunan ko ay stop right now. Thank you very much. Galing yun sa kanta. Pero yun yung naiisip ko. Kasi pag ayaw na talaga at nagawa mo na lahat ng pwede mong gawin just to save you and the relationship, tama na. Sabi nga, di ba? You should know when to fight and when to surrender. Sige, oo. Pag nagmahal ka, mahalin mo. Ng todo hanggang dulo. But if you lose yourself in the process of loving someone, find the faith and the courage to stop. Because you only got you. Ikaw lang ang meron sa'yo. Be at peace knowing that you can love that much kung paano ka magmahal. Minsan, hindi mo naman na magiging kawalan yun eh. Kasi alam mo yung capacity mo kung gaano ka nagmamahal ng totoo. At kadalasan, may mga bagay na hanggang doon na lang talaga. At kahit gaano ka gusto ng puso mo na maging magkasama kayo, may mga bagay talaga na kailangan nyo ng pagdaanan nang hindi kayo magkasama. Kaya matapos mo siyang mahalin ng todo, make sure na may matitira ka pang lakas para mas mahalin yung sarili mo. Kasi kung nagkaroon ka nga ng will to love, kailangan you have that will to stop too. That movie also taught us that we should feel, heal, and deal. Kahit gaano kasakit, bumangon ka. Kasi pansinin mo, sa buhay, kahit gaano kahirap, kahit gaano kalabo, kahit akala mo hindi na matatapos, pansinin mo, lahat lumilipas. Dumadaan. Giging okay ka. Hindi mo nga lang alam kung gaano kabilis or agad-agad o gaano katagal, pero nagiging okay ka. I-look back mo yung mga nangyari sa buhay mo na mas mahihirap. Tapos pag nandun ka sa sitwasyon na yun, feeling mo, sobrang hirap nito. Hindi ko to kaya. And yet, you're still here today. Baby steps, unti-unti. Di baling mabagal, basta umuusad. Cliché man, habang may buhay, you always have that fighting chance to have a better life, to be fine, to heal. At dahil sa hindi mo pagsuko at patuloy mong pagbangon, life will reward you. The lessons that you learn will bring you to your next blessings. Kaya, bangon lang ng bangon, magiging okay ka. Yun ang turo ng mundo, yun ang turo ng buhay, at yun din ang turo ng lahat ng sakit na pinagdaanan mo. Next lesson, I call this home run. Even in your deepest pains, in your darkest times, sa mga panahon na feeling mo sobrang mess up mo, sa mga panahon na kahit ikaw mismo ayaw mo sa'yo, lagi mong tatandaan, may isang tao or may mga taong mahal na mahal ka ng totoo. It could be your family, parents, friends, and or even your pets. Sila yung mga taong kailangan mong sandalan sa mga panahong kahit ikaw mismo ayaw mong tingnan ng sarili mo. Kasi sila yung magpapaalala sa'yo na kamahal-mahal ka, na you are worth loving, you will be fine, that you are fine, na mabuti kang tao despite of everything na nangyari sa'yo. Despite of all the time na sinisi mo yung sarili mo. Despite of the brokenness and the feeling of abandonment na nararamdaman mo. Mga taong tunay na nagmamahal sa'yo will lead you back home. Always and all the time. Because even if you are not in your best self, kailangan mong kumapit sa kanila. Di naman kasi masama pag tinanggap natin sa sarili natin that we need some saving. And love as well. And last, isa sa pinakagusto kong natutunan ko dun sa movie na yon, yung message na gusto niyang iparating sa ating lahat, I call this happy nest. Kahit hindi na ang isa't isa ang endgame nyo, balikan nyo yung mga happy times nyo together so you can set each other free. Free from anger, from regrets, free from everything in between. Maging masaya kayo para sa isa't isa kahit hindi na para sa inyong dalawa.
Minsan rin naman kayong nangarap ng maganda to one another, di ba? Minsan nyo ding hinope na mapasaya sila araw-araw, all the time. Minsan na rin kayong nag-hope ng best para sa kanila. Mangyayari pa rin naman yun eh. Yun nga lang, hindi na ang bawat isang dahilan. Let each other fly with a light flight. Minsan ka din naman niyang pinasaya eh. Minsan kayo naging masaya. So, ibigay mo na din yun sa kanya kahit na wala ka. So, yun yung mga natutunan ko sa Unhappy For You movie. Sana may napulot kayo. And again, this is my self-realizations. Spread kindness, everyone!